sa Kwentong Bayan. Meron tayong kwento ng mga pag-ibig, kababalaghan, alamat at kabayanihan. Tara, samahan niyo ako sa paglalakbay sa ating panitikan mula noon hanggang ngayon. Alam niyo ba, bago pa man dumating ang mga Kastila, may sarili na tayong panitikan, may sarili na tayong sistema ng pagsulat, ang baybayin, may mga epiko, alamat, awiting bayan at mga bugtong. Ang alamat ng Santol. Bao. Noong unang panahon may dalawang magkaibigan. Nakakita sila ng puno. Sabi ng isa, "Tol, ano yon?" Sumagot ang isa, "Santol." Simula noon, tinawag na itong Santol. The end. Bago pa dumating ang Kastila, may panitikan na ang ating lahi. Sa bawat bugtong, alamat at awitin, naroon ang puso ng ating pagkatao. Ang alibat ay tinta ng ating gunita, sinulat sa dahon, balat at kawayan, ngunit sinunog, winasak, nilimot. Subalit di tuluyang nawala. Sa sali ng kwento't awitin ng ina, sa sipol ng hangin sa hating gabi, buhay ang tula, buhay ang bayan, at sa bawat kwento, nandiyan tayo. Dumating ang mga Kastila at kasabay ng krus at espada ay ang mga panibagong anyo ng panitikan. Naging makabayan, makarelihiyon, at minsan ay naging mga makalikhain. Dito isinilang ang mga awit, moro-moro, korido at ang gaya-dula, gaya ng mga karagatan at doklo. Pero hindi lang panliliyon. Hindi lang panrelihiyon ang dala ng mga pananakop. Dito rin unti-unti nabuo ang mga galit, pagnanais ng kalayaan na sa kalaunan ay nabuo at naisulat ni Dr. Jose Rizal. Isinilang ang Noli Me Tangere at El Filibusterismo, dalawang nobelang nagsilbing salamin sa ating lipunan. Ang ikalinaw, panahon na binigay sa amin, pag-ibig na parang isang halik sa hangin. Sandali lang, nabuhay ang inaalala ko, ang aking inaanak na si Maria, dahil papunta siya sa San Diego. Magkikita sila ng inyong yun. Tignan natin kung sino mo pagpapinirihan, ha? sa piling na may noong pag-asa ko pa. Sana lang ay magkaroon isa pang pagkakataon, ibalik pa ang kasama ko siya nung ako ay Ano ko yung pinila na may kakapal na sopa? Hindi na yan at yan at hindi. nung ako ay masaya, nung ako ay masaya. Sa kanyang mga akda na bunyag
dumating ang mga Hapon, pinatigil nila ang panitikan sa Ingles. Pero dito, muling namukadkad ang panitikang Tagalog. Dito natin mas nakilala ang haiku, tanaga at mga sining ng dula. Sa gitna ng digmaan, patuloy tayong lumilikha, patuloy tayong lumalaban sa pagsasalita. Sa panahon ng propaganda at himagsikan, isinilang ang pagbabago, pagkakaisa at paglaya. Mula taong 1872 hanggang 1898, sumiklab sa Pilipinas ang isang makabayang diwa sa anyo ng panitikan. Sa panahon ng propaganda at himagsikan, hindi na nanatiling tahimik ang mga Pilipino. Sila'y tumindig, humawak ng ploma, at ginamit ang salita bilang sandata ng paglaya. Sa unang yugto, panahon ng propaganda, ang mga ilustrado o edukadong Pilipino tulad ni Dr. Jose Rizal ang nanguna. Sa pamamagitan ng kanyang mga nobelang Noli Me Tangere at El Filibusterismo, isinasa publiko niya ang kalupitan ng mga Espanyol. Kasama niya si Marcelo H. del Pilar, patnugot ng periodikong La Solidaridad, at si Graciano Lopezina, ang tagapagtatag nito. Ginamit nila ang panulat bilang sandata, hindi upang manira, kundi upang magmulat. Mga kasama! Ilabas nyo ang inyong mga sadula! Sabay-sabay natin punitin ang mga sadula! Mabuhay ang revolusyon! Mabuhay ang katipunan! Supremo! Magkita ba nila? Ano yun, Luchi? Makakuha tayo ng armas! Mabuti! Ano kailangan natin? Sedula! Pulutin niyo mga sadula! Pulutin! Ngunit nang hindi pinakinggan ang kanilang panawagan, lumaban ang bayan. Sumiklab ang panahon ng himagsikan noong 1896. Si Andres Bonifacio, ang ama ng Katipunan, ay sumulat ng makabayang tula tulad ng pag-ibig sa tinubuang lupa. Ang kanyang kanang kamay, si Emilio Jacinto, ay bumuo ng kartilya ng Katipunan, isang gabay para sa mga revolusyonaryo. Pati sina Antonio Luna ay gumamit ng panitikan. Ang kanyang pahayagan na La Independencia ay nagsilbing boses ng revolusyon. Kapalit ng lahat ng buhay na ibinuwis, utang na loob nating malaman ang kanilang kwento. Kaya ipapakita ko sa kanila na ang mga Pilipino ay higit na may puri, tapang at dangal. Sa panahong ito, ang panitikan ay hindi lang salita. Isa itong sigaw, isa itong paglalaban, isang panawagan para sa tunay na kalayaan ng sambayanang Pilipino. Ang panitikan ay hindi lang kasaysayan. Isa itong patunay sa katatagan, galing at pagmamahal sa ating bayan. Mula sa mga bugtong ng ating mga ninuno hanggang sa nobela ni Rizal, mula sa tulang Tagalog hanggang sa dulang Pilipino. Panitikan ang bumubuo sa ating pagkatao. Ako si Ruby. Ako si May. At ako si Rasha. At ito ang aming paglalakbay sa panitikan ng ating lahi. Hanggang sa susunod na kwento!